na-experience ko sa iyang good governance sa Davao when I was in college. I live in Davao for 4 years. So, Okay. nakita gyud ako unsa ka safety, unsa ka progressive ang Davao in my 4 years nga nakapuyo ko dito. So, Duterte forever. Unsa imong mensahe ni tatay nga ko ara baron siya ang tawon sa prisuhan Sierra Isa? Just stay well, Tay, and you're always in our prayers. Alright, thanks kuya. Next, Bring home Katrina. PRRD! Nganong ganahan ka ni Duterte? Pilay bayad nimo? Dili ko mabayaran basta si Duterte, but he brings peace of mind even if I'm here in Chicago, knowing that my family is safe in the Philippines. That's it. Yes, thanks ka. Dexter, nganong ganahan ka ni Duterte? Oh, I like Duterte because he's doing sacrifices for all of us Filipinos. Yes. Love Duterte. Super Daito. Boyong, anong ganahan ka ni Duterte? Kay ang mga dragon sa Dipolog nawala tanan. Woo! Ate Marilyn, nganong ganahan ka ni Duterte? Sa iyang pakuan, ganahan ko sa iya ha kay na less ang krimen o ang drugs o niya na hapsay ang Manila o ang atong kuan ka ng mga kuan bitaw ka ng mga drug addict sa dalan. Unsa imong mensahe para sa atong tatay nga intawon karon to sa Netherlands? Akong mensahe, tatay, fight, fight, fight. Yes! Alright! One more scream! Bring Duterte! 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 Okay na. Woo! Ikaw, Pati! Anong ganahan ka ni Duterte? Ha? Anong ganahan ka ni Duterte? Dahil sa kanyang ano tawag dyan yung war against Drugs. drugs. Yes. War against Pila may bayad ni Duterte nimo? wala oy zero. Alright, yes! Duterte! Okay, te. Thank you, te. Anong ganahan ka ni Duterte? Because he is our beloved president. He's the best president in the Philippines. Duterte! Ang sa imong message ni Duterte? Tatay Digong, take care of yourself. Kung asa magandaka diya sa Other land. Dahog. Listen kayo. I hope na okay ra ka. We pray for you. Maog yun. So, te, gibayran ba ka ni Duterte, te? Wala oy, kamera diri ni Ani Gidmi. Alright, te. Thank you so much, te. Okay. Ka ni Duterte. Ako? Speechless. Ako sister, May sister na. she's in jail right now because of Kuan, interview sa. I never blamed her. So, yeah, and I'm really glad. Na si Duterte. Yeah. Na hinay na reduce gid ang mga drug addicts sa iyang time. Kaya sa ka interview ka pisay. Hoy, this say. Sige, salamat kay te. Ate, pilay bayad ni Oh, ikaw na po, Duterte ikaw na po. nimo? Pilay bayad ni Duterte. Pilay bayad ni Duterte sa imo ha. Libre. Nganong ganahan ka ni Duterte? Ay, libre. Kay balong ka sa Oh. Go, Yeah. Ala, hoy, ayun. Oy, te! Broadcast na live. Live na lang mo. Wala, dili lang tin, video ra. Muni guys, ang mga, wala ito ang nakasulod, dito ni Duterte na 3 to 5 prayer, kagawod, na puno na kaayos sa matanan. Church of the Mystery. Di na mao. Wala ta, pilabot ani. Alas 2 mamanggot. Campaign na rin eh. Dito mga sa alas 2 man ta. Isa ka yan. Katong 2 p.m. ceremony services. O kanin muna ko, kanang ceremony mo. Nasa Muna. Monaco. Muna po. Eh, taas. Guys, yan naman yung for Duterte. Ipadala sa inyong group chat kabalumi, kadaghan mo mga group chat diha, ipadala ang link aron mapaabot ang atoa pagbati sa tibuok kalibutan. Yes. Para ipaabot natin ang ating mga hinaing at maipaabot sa buong sanlibutan. Unang-una sa mga taong yan muna. Asa na
silang Kuya Rehinaro. Wala man. Ah! Mo speech daw siya karon. Ano siya? Pagawas gid daw siya siyang gipangbati. Adto atong announcer dito. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, partner Seth. Indiana, 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 Ayaw matunaw-unaw, nais ka magsasayaw, sasaya sa manubo. Okay, so before we formally start our event, let us start it with an opening prayer. So let us all remain standing. We will be joining by Brother Bob Orculio for our opening prayer to be followed by the singing our national anthem. Masaya pa ba tayo mga kababayan? Okay pa ba tayo? Ang sarap sumayaw ng mga kababayan. Bring him home! Kaya yan ang dahilan bakit nandito tayo mga kababayan. That's right. Kung hindi natin makuha ang hustisya dito sa lupa, doon sa langit, makukuha natin yan sa pamamagitan ng ating mga dalangin. That's why nandito tayo sa ating prayer rally. Tayo nandito, anuman ang reliyon natin, tayo nagkakaisa. At naniniwala tayo na bago matapos ang ating rally nito, sinagot na ng Diyos ang ating mga dalangin. Kaya sa mga sandali ito, hinihiling ko tayo lahat ay makipag-isa sa ating dalangin pasisimula. At kiniklaim na natin, hindi pa man tayo natatapos, sinagot na ng Diyos ang ating mga dalangin. Naniniwala kayo mga kababayan? Okay, tayo lahat, iyupo natin ating mga ulo
at manalangin tayo sa malakas na pamamaraan. Dakila papagbalang Diyos amang banal, we thank you, Father, for this opportunity to gather here today, united in our love for our beloved country, the Philippines. We come before you with heavy hearts, witnessing the challenges of our nation, faces poverty, injustice, crime, violence, and the abuse of power. We are deeply concerned by the failures of our current leadership and what we see as threats to our sovereignty. Amang banal, tinataas po namin sa inyo ang aming mga dalangin sa mga sandaling ito. In these recent events that have caused as such distress, including the situation at the KOJC compound in Davao City, the legal proceedings against Pastor Apollo Sikipuloy, the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, and especially the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. We pray for justice, due process, and respect for the rights of all Filipinos. Amang banal, salamat po at kiniklaim namin sa wasadan ito. Sinagot nyo ng aming mga dalangin. And we acknowledge our own brokenness and the pain we feel for our nation. As your word says in Proverbs 29 verse 2, when the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. We groan now, Lord, and ask for your intervention. Hear our cries, our grievances, and the feeling of being abandoned. Hallelujah. And bless this people gathering today, Lord. We stand united with Filipinos in Chicago, across United States, in the Philippines, and throughout the world, hoping for a better future. And we believe, Lord, that with your help, righteousness will prevail. We pray for just and equitable government that upholds the dignity of every Filipino. Lord, give us the strength and wisdom to be agents of positive change in our communities. We offer this prayer in your name, which is above every name, our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior and King, through your Son. Amen and amen. Duterte! 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 Bring him home! 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 Mga kababayan, manatiling nakatayo, please remain standing for the Philippine National Anthem. Bansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging kayo sa silatanan, harap ng puso, sa tingin mo'y buhay. Lupang hinirang, ngunit ka ng maitin, sa manlulupin, di ka masisingin, sa dagat bundok, sa simoy at sa langit mong lugaw, mahinap ang tula at awit sa pagyayang minamahal. Ang islam ng matawag mo'y tagumpay na nagiginig, ang ituwid at araw niya kailan pang may mamigilig. Lumay ang araw ng walang pasidya, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya naman may mga akit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Alam niyo ba? Gusto niyo Tagalogin ko? Kahit ano! Sana po magsimula. Ibig sabihin, sa panahon ng ating Pangulong Duterte, umayos po ang Pilipinas! Gusto niyo Inglesin ko? In the time of our former President Rodrigo Roa Duterte, the Philippines in the process of making
Great! So dahil marami na tayong narinig, marami na tayong nakitang kagandahan ng ginawa ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, kaya pakinggan natin as he served, Panoorin natin. panoorin at saka pakinggan natin as he served the Filipino people as President for 8 years, but the legacy of his reign, or 6 years, but the legacy of his reign will last in our generation. So this is the Duterte legacy. Let's all watch this. Bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong magalala. But we will never compromise our dignity. Your concern is human rights. Mine is human rights. We have to destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya ako mamatay, maulong yung aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that controlled the economy. We will make a clear devolution to infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build the machine. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the law. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And ang prosecutor must be a Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. Do not without dignity. Kahit napanood lang natin yung ABP na yon, talagang tagos sa puso natin at nakakahiyak po. Dahil sa kabutihang loob ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa mga sandaling ito, samahan natin ang ating mga kasamahan dito, tumayo tayong lahat at ating pakaunawain ang lahat ng mga linya sa kantang ito. At ating namnamin ang mensahe ng isang awiting ito na pinamagatang The Prayer. Palakpakan natin muna lahat ng mga ginawa ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Tara't manalangin tayo.
In times when we don't know, let this be our prayer as we go away. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che ti We'll find your light. nel cuore resterà. A ricordarti When the stars go out each night, l'eterna stella sei. reminds us where you are. La mia preghiera Let this be our prayer. quanta fede c'è. When shadows fill our day, Lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll be And watch us from above. Behold, each soul will find another soul to love. Let this be our prayer. just like every child. Just like every child needs to find a place, guide us with your grace. Give us faith So we'll be
mensahe ng awiting iyon. Maaari na po tayo makaupo. At talagang naramdaman natin yung kanta, no? Dahil nakita ko lumuluha, napuno yung tissue ng luha. Grabe. Because we really need it. Right? Tama? Kailangan natin ng dasal. Kasi grabe na ang ginagawa nila doon sa bansang Pilipinas. Even though, kahit malayo tayo physically, ramdam natin ang nangyayari doon. That's why we are all gathered here. Because we wanted to show the world that we really love our country. Eh, right? Tama? So kahit ano ba, iba-iba tayo ng religion, iba-iba man tayo ng kapakanan sa buhay. Me, I am proud to say I am a KOJC. We support our beloved pastor and we support our former president, Rodrigo Roa Duterte. Dahil hindi nila deserve ito. Hindi nila deserve yung mga nangyayari sa kanila. Dahil puro kabutihan ang ginagawa nila sa ating bansa. Pero, narito. Dahil sa isang hangat na presidente. Alam niyo kanina habang napapakinggan natin yung Okay. Habang napapakinggan natin yung awitin kanina, may naalala ako na verse na Bible. Kasi hindi makaila kami mga taga-KOGC as how kapartner says is proud to be a KOGC. I'm too proud as a KOGC. At tinuro sa amin ng Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ that we are going to be inclined to the scriptural verses. Kaya may naalala ko na verse kanina. Ano sinabi doon? Sabi doon, no man can enter into the strong man's house and spoil his goods except he will first bind the strong man and then he will spoil his house. Anong ibig sabihin yan? Ang Pilipinas parang bahay yan. Sino ba yung strong man doon sa bahay na yon? Pastor at saka si mga Duterte. They are going to bind them first so that they can spoil all the goods of that house. And yun po ang nangyayari. At naisakatupak po ang sinabing ito. Kaya we are always inclined to the scriptural. Kaya yun po ang aking naalala kanina. And we are not Filipinos for nothing! Ayan. So at this point in time, we will go to our batch 2. Testimonies, no? Yung magbibigay ng kanilang mga saloobin at gustong sabihin from their heart. Alam kong talagang sumisikip na ang kanilang puso na gustong-gusto na nilang ipalabas ito. Let us now call on John Reed Don Hit. Palakpak mga kababayan! Dialysis, originally from Quezon City. Magandang hapon po, Chicago! Medyo kinakabahan po tayo ngayon sapagkat ito po ang first time na magsasalita po ako sa harapan ng maraming tao at hindi naman po ako mapolitikang inalang. Ako po, katulad po sa inyo, ako pinaniniwala, siguro first time po siguro sa inyo ito na mag-attend kayo ng isang political rally dito sa Chicago. Tama po ba? Tama po ba? Naririnig po ba tayo sa The Hague ngayon? Parang mahina pa po yata. Naririnig po ba tayo sa The Hague ngayon? Tayo po ba ay tatayo at para sa ating mahal na Pangulo na may uwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon? Ay, siyempre po mga kapuso, mga kapamilya, tayo po ay naririto dahil po ang ating Pangulo ay nakulong sa ICC, ng ICC sa The Hague, sa the Netherlands, ng mag-isa. Tayo po ba ay nananawagan, mga kababayan? Nananawagan po ba tayo na pauwiin na si dating Pangulong Duterte? Tayo po ba ay nananawagan na mali ang ginawa sa mga Duterte? Para hindi lamang po sa Pangulo
Pangulong Duterte ginagawa ito. Pati po sa lahat ng kapamilya ng mga Duterte. Katulad na po ang ating Pangulo na si Sara Duterte. Ano pong ginawa nila? Aba, in-impeach po. Sino po ang nag-impeach sa kanila? Kayo po nagsabi niyan. Pero, sino po ba ang speaker ng House ngayon? Sino po ba ang speaker ngayon na siya mismo ang nag-impeach sa pangalawang Pangulong Duterte? Bonjin! Aba, parang magkakamag-anak po ata sila. Ayan po ba ay ang pangalawang, ang pinsang buo ng ating Pangulong Marcos Bangag. Aba, oo po. Magpinsang bangag po siguro nakikita natin ngayon. Kawawa naman po ang Pilipinas. Tayo pong mga OFW, tayo pong mga nandito. Kasi may nagtanong po sa akin, bakit parang masyado kang maingay ngayon sa politika? Eh, dati tahimik ka naman. Eh, simple lamang po. Kasi nakita po natin kung ano ang nagawa ng mga Duterte sa Pilipinas. Ano po nakikita natin? Nung panahon po ng Pangulong Duterte, nawala po ba ang Talimbala? Umayos po ba ang airport? Umayos po ba ang mga daanan sa Maynila? Pero ngayon nakikita niyo pa ba yan? Bumalik ba ang Talimbala? Nakakaawa po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Biruin niyo po ang ating dating Pangulo. Magbe-birthday siya nga po pala. Magbe-birthday po. Sana po mamaya kumita tayo ng happy birthday, ano? Pero magbe-birthday po ang ating Pangulong Duterte. Maging 80 years old na po. Biruin niyo po yun. Nag-iisa doon sa The Hague. Doon sa Netherlands. Bakit? Kasi nga po, kinulong ng dahil sa sinasabi po nila na laban sa droga. Aba, nakakayaman pong sabihin sa inyo, ako po ay naging isang produkto ng isang tahanan, ng isang komunidad na kung saan po talamak ang droga. Pero nung panahon po ng Pangulong Duterte, nakita po namin yan sa Quezon City, nawala po ang droga. Nawala po ang korupsyon. Pero ngayon po, ano po ang nakikita natin sa mga balita? Puro patayan. Sino ang pumatay? Mga adik. Ang korupsyon po ngayon na nakikita natin sa PhilHealth. Ang pondo na para sa mga mamamayang Pilipino, para sa mga matatanda, para sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas, aba kinuha. Nasa bulsa po. Binulsa po, $90 billion. Pesos pa lang. Pesos pa lang, pero baka mamaya, mapunta na sa dolyar yan. Okay? 90 billion pesos po, pocketed po. Ano ba, hindi lang naman po sa PhilHealth. Aba, nakikita na rin po natin yan sa national budget ng gobyerno. Ano pong ginawa? Ano pong ginawa? Puro blanco. Pag puro blanco po yan, kanino po yan mapupunta? Sa lalaman po ng mga bangahan, mga politiko, sugapa, mga crocodile po. Okay? Mga buhaya po na nandun sa House of Representatives. Kaya po tayo ay nananawagan, just bring him home! Yes! Bring him home! 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 Tayo po ay nananawagan din sa international viewers. Tayo po ay nakikita ngayon sa buong mundo. Buong mundo po ito. Organic ba tayo? Magabayaran ba kayo? Sarili po natin pera, sarili po natin oras, ang ating binibigay para po sa ating Tatay Digong. Hindi kami bayad! Hindi po tayo bayad! Organic! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad!
nananawagan po tayo na pauwiin niyo na po ang Pangulong Duterte. Iboto po natin. Vote straight po ang PDP laban. Kailangan po ang kakampi ng mga Duterte para po maumusak ulit ang ating bansa. Ayun lang po, mga kababayan. At maraming salamat po sa pagkikinig. God save the Philippines. Bring him home. 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 Thank you so much, John. John, thank you, John. In fairness, pwede na siya natin iboto for Senator. John, thank you so much. Ayan, tunay nga na isa lang siya sa boses ng maraming Pilipino na humihingi ng hustisya para sa ating former President, President Rodrigo Roa Duterte. Before that, we would also like to acknowledge the presence of our kababayan outside. Nasa elevator daw sa baba. Hindi na sila makapasok kasi crowded na taon talaga tayo. So, yung sino man yung may link dyan, yung mga vloggers natin dyan, i-send nyo na, i-live nyo na lang yan para manood na lang sila ngayon. Kaya dapat hindi na kinaghan adlib, kinaghan pa kita mga magpagawa sila ng mga gibati. Karon kini, taga-Iloilo doon ni siya. Amogin. Hala, among atawagon si Roslyn Norton, all the way from Tennessee, to give her testimony. Uy, andan na to. Hala na siya. Palakpak! Teng, kamusta ka mo nga mga Ilonggo? Di nga daw ka, ano man tuman, daw kaluyagi. Magambal, abi nga, bring him home! Di, ang mga taga-Davao, di subong. Ay, luya kayo! Hamba! Bring him home! Di, mahambal ko Ilonggo kag Tagalog ka. Para maintindihan niyo ko. Di ako, si Roslyn, galing ako sa Tennessee pa. Nagbiyahe pa ako 7 hours para lang makapunta at makita. Tapos, maipabati ko sa inyo ang nararamdaman ko tungkol sa nangyayari ngayon. Huwag kayong umiyak! Pero hindi ko kayo pipigilan. Kailangan natin ipakita sa buong mundo, especially sa Pilipinas, nga kita diri nga taga-Amerika nga dito na subong gasuporta Japon kay Tatay Digong. Proud ko nga kay OJC ko. Kay si Pastor kag si Tatay Digong best friend na. Alam niyo ba kung bakit ko sinubaybayan si Duterte? Dahil kay Pastor. Tinuruan kami ni Pastor na si Digong, si Tatay Digong, ang pag-asa ng Pilipinas. Naniniwala ba kayong lahat dyan? Yes! Isigaw nyo yan, ilabas yung mga boses nyo. Pilipino tayo! We are not Filipino for nothing! Tandaan nyo to mga Pilipino, OFW man, o dito na tayo nakatira, dito mismo, sa Amerika at kahit sa ibang bansa pa, Pilipino tayo. At hindi tayo papayag lahat na gaganituhin tayo ng mga banyaga, especially ng gobyernong bangag. Nanggaling sa bunganga ko yun. As a KOGC, tinuruan kami ni Pastor na hindi kami dapat manglurak ng pangalan ng ibang tao. Pero may punto tayo! Ang punto natin, kilala na natin lahat sila! Kaya, ang mga boses nyo, ilabas nyo! Yes! Ang tunay na hero ngayon, alam nyo ba kung sino? Hindi na tao daw. Kasi alam nyo kung bakit? Ang mga boses natin nasa social media na.
tayo, pasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng presidente na nagmahal sa atin lahat. Ito, pag-asa na natin itong mga Pilipino. PDP straight. Huwag niyong kakalimutan ang bawat numero ng bawat kandidatong ito. Dahil ito na ang pag-asa ng bawat Pilipino! Bakit walang boses dito? Ilonggo, alam ko nandito kayo lahat! Hindi, baka kasi himatayin ako. Grabe kasi yung puso ko. Alam niyo ba, pag nanonood ako ng mga live, especially, salamat sa Bolchakerang Maharlika. Day, madamo gid nga salamat sa imong pag-live all the time. Nasubaybayan tagid ka mo? Amo na nga damo na ko knowledge sa mga bangag na mga tao. Abi nyo? Alam nyo, kung pwede lang magsalita ako ng whole day dito, gagawin ko. Sinong ayaw na? Papatay na ako! Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Sa lahat ng mga kababayan namin dito na nagmamahal sa kay Tatay Digong, huwag niyong tigilan ang mga boses ninyo. Kasi in the right time, maririnig din nila tayo. At saka, isa lang ang pakiusap ko sa inyo. Huwag na tayong pabubudol pa. Kahit sino pang magsabi na mabait sila. Dahil makikita nyo sa bawat gawa nila, natatandaan nyo, ito si Tatay Digong. Bago siya kinuha ng ICC ba talaga? Naniniwala ba kayo ICC talagang kumuha sa kanya? Kaya yan, isulat nyo lahat yan sa Facebook nyo. Hindi ang ICC ang nagawa nito. Kundi sino? Tandaan yan. Proud kita nga mga Ilonggo. Proud kita nga mga Tumawenyo. Proud kita nga mga Cebuano. Filipino for nothing. Ayaw ko pa talaga tumigil eh. Pag umuwi ako sa Pilipinas, tapos silang lahat. Talagang iiputin ko ang Iloilo. Duterte! 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 Cebuano! Duterte tayo! Duterte tayo! Duterte! Nakita niyo? Nakita ko kayo, yung iba dyan natutulog na. Isa-isa ko kayong tinitignan eh. Kaya talaga tumayo ako dito eh. Sa Pilipinas, kundi pati sa Netherlands! Tatay Digong, kung nakikita mo man kami ngayon, tingnan nyo ang bawat isa't isa sa amin na nagmamahal sa inyo. Itaas ang flag! Bring him home! Bring him home! Bring him home!
walang religion dito. Pero may pag-asa tayo dito. Tama! At ito ang puso nito. Kakalaban niya lahat ng NPA! Kriminal at mga turikista. Sige na, aalis na ako dito. Basta, yung energy ninyo ha! Yes! May reminders pa siya yung energy daw! Abang naging silinga, mabato pa ka mo sa ako! Ay, kanang Basta ilong ko ka, lupok-lupok na yan! wala ang bapa. Kaya ngayon, huwag nating palalampasin. Napakinggan natin ang mga iba't ibang kababayan natin sa iba't ibang lugar. Kaya patuloy nating suportahan ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng awiting ito na pinamamagatang pag-ibig lang ang susi ng lahat. Palakpak mga kababayan! Palakpak mga kababayan! Para sa ating Tatay Digong! Yes! Umiyak ang bata sa lansangan. Akalayan, kapwa halita. May galit na nagana at may mga nagpapaka. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di mo na maitatago, lalo nang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtasan kailangan na pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Itaas natin mga watawan naman mga kapatid. Sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, at ang bigong mga pangako ay di mo na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtasan kailangan na pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, at siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi
kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Diyos ang siyang nagturo sa isang dakilang pangako na magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo sa isang dakilang pangako. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Mahal na mahal namin ang bansang Pilipinas! Mahal natin si Tatay Digong! Ramdam na ramdam natin dito sa loob ng venue na ito ang pag-ibig ng bawat isang Pilipino. Ayan, iwagay-wagay natin ang ating watawan. Yes! Hindi. Pag-ibig lang ang susi ng lahat ng ito. Duterte! 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 Okay! At sa pagkakataong ito, meron na naman mga kababayan natin na gustong magpaabot ng kanilang mga hinagpis. Meron naman mga kababayan natin na gustong magpaabot doon sa The Hague na sana makabalik na ang ating Tatay Digong! Bring him home! Right now! Right now! Right now! Bring him home! Bring him home! Okay, so ngayon, tawagin naman natin ang ating isa sa ating mga kababayan, Phil Ang from Chicago and originally from General Santos City. Ako dyan pa niyo. Taga-Jensan kayo. Huwag ka, Jensen. Tawagin natin si Ate Minerva Lantin! Ayan! Palakpak mga kababayan! Energy! Istorya na kong Bisaya kay Tagalog mo. Tuktok yun. English mo. Tuko na ko ito. No? Tuko na ko ito. Bayan kayo. Kaya morning, nagkakuta ko. Inuot yun. Sige. Para kay Duterte. Inuot na daw, no? Inuot sa ako ang Ate Pili. Ilo Ate Pili. Inuot, no? Sa kay Duterte. Ika ko sa akong trabaho ba? Pagkakita na ko kay ikan kay Biglaag. Tapos pagkakita na ko kay Duterte nga mura na siya gibira-bira sa mga pulis. Murag sakit kaya ko bughan. Di nyo ka ganun! Duterte! 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 Ayan din nga ako ang experience dyan ang mga ng drugs. Na ako yung suon or family na ako addict dyan. Addict. Pero katong presidente na dyan si Duterte. Mismo dyan akong pamilya, ako igsuon, Laway na lang, ako igsuon addict. Pero pagkakuan yun niya ha, si Duterte na presidente, kusa din siya nag-surrender, niundang din siya. Nanuhay ko sa kong mama kay ano no, naghuhay siya sa kong mama, kaya grabe na yung ka-addict. Pero pagpatong ni President Duterte, niundang din siya pagka-addict. Tinuod lang. Daghan kayo sa Jensan na niundang no, sa pagka-addict. Tungod sa ato ang presidente. No? Muna, i-ano nyo na ito, makabalik siya unta before sa iyang birthday. No?
Duterte, ang kuha din mo ha, kay BBM mo, boto din mo. Pantay mo, di mo katilaw sa magpinaskuhan, di mo boto. Jesus! Karoon kay gibasok ko sa kong laitsuon, sa kong pamilya. Karoon, na-iskat tate, kay di mo nga mag-BBM me. Jesus, karoon, ako karoon kay isisig ko sa kong laitsuon. Ngaw na karoon, mag-straight vote yun ta. Pilipilaban! Yes, pilipilaban. Straight yun ta, mag-straight yun mo. Straight. Yung pamilya dito sa Pilipinas na kare lalo na itong mga lula taon, hindi pa tao kaya hindi na uso ang cellphone sa itong mga lula, no? Iikon yun sa itong mga lula nga. Street vote yun lang. Kaya grabe yun ang grabing kurap karon sa itoa. Yes! Grabe yun ang kurap yun sa Pilipinas yun. Ila nang gihimo, no? Kaya ano, gusto nila matabunan tong 24 budget nga blanco. Ila yun ang gituyo nga kuano yun ang mga Duterte, hawaon yun nila. Kung dili ta musuko, no? Kay Duterte yun ta, mga Bisaya yun ta, balag bistak ta! Duterte yun ta! Duterte! 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 Boto mo, masakit-sakit ko dek, Duterte ang anak. Post mo Facebook, dahil ayaw mo kahadlok. Kasi pwede mo, Duterte! Post mo sa Facebook, tala, mabala nila mga Duterte yun ta. Duterte yun ta. Ayaw mo kahadlok, ayaw nila kung shutdown sa Facebook. Himo na po tagdaan sa hana lang na. Himo ta. Mahana ka po yun sila o karagkuhan sa mga Facebook. Himo na po ta. Para mabala nila ngayon, anita ka. Love na to ang Duterte, no? Yes! Sino na, wala siya binuang mo. Maminaw yun ta sa unsay na hitabo sa tuwa sa Pilipinas. Grabe yun ang kurapot. Grabe. Naluoy ko sa mga Pilipino, especially ko, dugo na itong Pilipino, naana nila na citizen man mo dito sa Amerika. Pero gikan sa inyong dugo, Pilipino gihapon ta. Yes! Basta nakuha lang hanyo ninyo. Tanan nga gi-endorse ni Duterte, butuhon nyo na ito. Butuhon nyo na ito. Pareho anang hitabo sa Pilipinas. Mag-live na ang uban, magaling-adik kung anong anak na. Proud na kaayo sila, nga adik sila. Pero kay Duterte, try ni mo, hindi ba ka? Hindi ba ka na? Sa kinuod lang, wala maningon si Duterte nga patyon, no? Ningon lang siya, kung mulaban. Hindi man po ningon niya, patyon po sila, wala ang siya ng anak. Ningon mulaban lang. Laban siya. Sugot pa talaga mga pulis, matay na lang. Pero karo mga pulis, naglagot yun ko. Naglagot ko! Kaya nabuhat ni Duterte. Grabe yun. Yan! Diyos ko! Kapagit sa daw! Kaya ka ba? Diyos ko! Isot ko tayo! Nako! Unang miss na kasi ang birthday mo. Unang wow na siya. Ano nakuha lang yun? Tinarong-tarong na tanong mo, bilang itang Duterte. Grabe ko siya nagpunta. Medyo ko marama kayo, sakit ko kaya kung mukha yung basa siya na istoryahan eh. Sakit kaya kung mukha itong murag ibira-bira siya. No? Iyang pamilya. Ngunang, pwede lang. Dagan si Sara Duterte, tapos si Basti na po. Basta, pahanto na puto siya pamilya. Grabe yun yung sa Pilipinas. Walang Duterte forever. Never Marcos again sa Pilipinas. Never again! Pisot siya! Laban siya! Duterte! Duterte! Dali lang kay istorya, di ba kay dagan mo ba yung istorya, tinunan na lang ito. Basta, Duterte. Thank you so much! Maraming salamat! Ate Minerva from General Santos City. By the way, ka-partner sis, napapanood pala tayo sa Newsline. News! Napilit nila. Nightline News. Nightline News. Hello! Hello, Philippines! Alam niyo, yung SMNI na yan, pilit nilang ginugugol. Pero hindi nila
matitibag ang kabutihan na ginagawa ng may-ari ng SMNI, ang Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ. Yes! That's why PRRD says, vote PDP Laban straight! PDP! Yes, kaya ang PDP, dili dyan mo mabudol, anak. Dili dyan mo mabudol pag inyong butuhan ang PDP straight. So sa tanang makapaboto na rin sa lahat ng mga makavote this coming May, at sa hindi naman, sabihan nyo lahat ng mga kababayan natin doon, mga kapamilya natin na butuhin natin ang PDP Laban. Vote straight, PDP Laban. Yes, so let's move on now. Ang next na magpapahayag ng kanilang saloobin, partner sila. Ay, may showbiz. Okay, let's call on Robert and Jerry Moria from Chicago. Palakpak mga kababayan! Ang layo-layo nila from Chicago pa sila. Saan ba sila? Saan sila galing? From Mr. Robert at sa Ma'am Cherry. Hello po! Magandang hapon. Palakpakan natin muli mga kababayan! We're not from Chicago, we're from Valparaiso, Indiana. Sorry po, sorry. Nakalagay. Yung scriptwriter ha. Good afternoon. Magandang hapon. Madayaw na hapon. Madayaw na adlaw ka natong tanan. Madayaw. I am from Davao. I'm from Bohol. So we are here nakigduyog sa pagsuporta sa atong presidente, Presidente Duterte. Sorry sa kusuwat. We love him so much, even though dugay na dili sa US, pero ang kasing-kasing nakagihapon sa Pilipinas. Every year we have to go home and we have to go to Davao for sure. So bisita sa atong lugar na tawhan. President Duterte is well loved by everybody, even from other nations too. Kung asa ang Pilipino, naagid si Duterte. Being the Babenyo, we know how to live in peace and security or safety sa mga batanon. Kanya buutan ng mga taga Davao, ipahirap na po naman si Duterte pangunagan sa pagka-presidente. So, that's Bring him home! Bring him home! The Philippines for 15 years. It's my second home. Second home. And I came here with my church today, 7th AM at this International Church to support PRB. Stand up, everyone, stand up. Used to go to El Puero all the time. Always felt safe once Rodrigo came. No more, no more, no more, no more, no more, no more, no more. Let the people set themselves free. You must speak. It happened here with Trump. They tried to put him in the way. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!